Tag-init noong taong 2013, sa gitna ng isang malawak na bukirin sa Nueva Ecija, nagsisimula pa lamang buuin ni Lambert Villafando, 13 taong gulang, at si Brenda, 29 anyos, ang kanilang tahimik na buhay. Bagong kasal ang dalawa at sa maliit na barong-barong sa gilid ng lupaing sinasaka ni Lambert, pinili nilang magsimula ng pamilya. Malayo sa ingay at gulo ng syudad, kapalit ng kapayapaan at simpleng pamumuhay. Si Lambert, anak ng magsasaka mula sa Tarlac, ay lumipat ng Nueva Ecija. Ilang taon na ang nakalipas at nagsilbing tenant ng isang sakahan. Tahimik siyang tao, bihira magsalita, ngunit masipag at may pangarap na balang araw ay makaipon para sa sarili nilang lupain. Si Brenda naman, panganay na anak ng isang labandera at tricycle driver sa bayan. May pangarap sana siyang maging guro, ngunit dahil sa kakulangan ng pera, napilitang huminto ito sa kolehiyo at tumulong sa kanyang pamilya. Simple ngunit puno ng saya ang kanilang pagsisimula. Sa umaga, gigising si Brenda ng maaga para magluto ng almusal na ipapabaon kay Lambert bago ito pumunta sa bukid. Sa gabi naman, sabay silang kakain sa maliit na hapag habang nagkukwentuhan. Minsan mauupo sila sa gilid ng bahay, nakatingin sa malawak na bukirin at nangangarap ng magandang kinabukasan. Isang maliit na tindahan para kay Brenda at isang pirasong lupa para kay Lambert at isang anak na magpapakulay sa kanilang mundo. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanilang buhay, may mga matang nakamasid. Isa na roon si Rocky Villamor, 27 anyos, tambay sa kanto, lasinggero at kilalang problema sa barangay. Madalas siyang ireklamo ng mga kapitbahay dahil sa panggugulo at pananakot. Ngunit dahil pamangkin siya ng isang konsehal ay hindi rin ito napaparusahan. Lumipas ang ilang mga buwan, tila payapa pa rin ang buhay ni Lambert at Brenda. Ngunit sa likod ng katahimikan, unti-unting lumilitaw ang mga palatandaan ng banta. Minsan habang naglalabas sa poso si Brenda, napansin niya si Rocky Villamor na nakasandal sa puno malapit sa kanilang bakuran. Tahimik lang ito na nakamasid. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumisi ito bago tuluyang umalis. Hindi na niya nagawang ikwento kay Lambert, ngunit may ilang kakilala ang napagsabihan noon ni Brenda. Isang umaga noong Hulyo 22, 2013, tila normal lang ang lahat, ngunit walang nakakita sa isang trahedyang paparating. Bandang alas 11 ng umaga nang umuwi si Lambert mula sa bayan para bumili ng ilang sako ng pataba para sa lupang sinasaka. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, may kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Bahagyang nakabukas ang pinto, ngunit wala ang asawa na karaniwang sinasalubong siya ng ngiti bago pa ito dumating sa kanilang bahay. Pagpasok niya, bumungad ang isang tanawin na habang buhay na niyang dadalhin sa kanyang alaala. Sa malamig na sahig, nakahandusay si Brenda. Wala nang buhay sa kanyang katawan, halata ang bakas ng paglapastangan. Sa tabi ng pinto, may naiwang lighter at upos ng sigarilyo. Hindi malinaw kung naiwan o sinadyang iwan ng salarin. Kahit pa malakas ang sigaw ni Lambert, ay walang ibang nakarinig dahil ang kanilang bahay ay may kalayuan sa ibang mga residente ng barangay.
Mabilis kumalat ang balita sa buong barangay. Sa loob lamang ng ilang oras, dumagsa ang mga tanod, ilang mga pulis sa bayan at mga usisero. Isinuri ng pulisya ang bawat sulok ng bahay, kumuha ng mga ebidensya na maaaring magamit para sa forensic analysis. Sa lugar, naroon pa ang mga palatandaan ng panlalaban ng biktima. Magulo ang paligid. Naroon pa ang sinaing at ulam na parang inihahanda pa lamang ni Brenda habang hinihintay ang pag-uwi ng asawa. Sa di kalayuan, isang binatilyo ang lumapit sa mga pulis. Tila nanginginig nang sabihin na nakita niya si Rocky Villamor na nagmamadaling umalis mula sa direksyon ng bahay ni na Lambert bandang 10:00 ng umaga. Para sa mga taga-baryo, hindi na yun nakakagulat. Kilala si Rocky bilang problema ng komunidad. Isang taong paulit-ulit na nakakasuhan ngunit laging nakakalaya. Ngunit sa oras na yon, may kaunting pag-asa ang mga tao na baka sa pagkakataong ito, managot na siya. Sa presinto, mabilis ang naging investigasyon. Ilang araw matapos ang krimen, nakumpirma ng pulisya. Tumugma ang fingerprint kay Rocky Villamor. Inaresto si Rocky sa baryo habang lasing ito at dinala sa istasyon. Sa unang interogasyon, galit ang mga pulis. Ngunit sa bawat tanong, iisa lang ang sagot ni Rocky. Wala raw siyang kinalaman. Sa patuloy na pag-iimbestiga, lalo pang nadiin si Rocky matapos makumpirma na ang DNA sample niya ay match sa nakuha sa maselang bahagi ni Brenda. Nasa tamang direksyon ang kaso, ngunit ilang araw lang ang lumipas, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang maikling pahayag, sinabi ng pulisya na kakulangan ng ebidensya ang dahilan kung bakit pinalaya si Rocky. Mula sa malayo, kitang-kita ni Lambert kung paano nagagawang tumawa at magyabang ni Rocky sa kabila ng kanyang nagawa. At para kay Lambert, iyon ang simula ng isang panata. Hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para kay Brenda. Pagkaraan ng libing ni Brenda, nanatiling tahimik si Lambert. Sa mga unang linggo, bihira siyang makita ng mga tao sa baryo. Ngunit sa katahimikan, may apoy na unti-unting kumakain sa kanyang loob, puot at hinanakit. Sa bawat oras na lumilipas, paulit-ulit niyang naaalala ang huling imahe ng kanyang asawa sa malamig na sahig ng kanilang tahanan. Sa bawat biyahe papuntang bayan, nakikita niya si Rocky na nakatambay sa kanto. May mapanuyang ngiti, mapang-asar, na parang nang-aasar at sinasabing wala siyang magagawa sa nangyari sa kanyang asawa. Hindi rin naging madali ang relasyon niya sa pamilya ni Brenda. Para sa mga magulang nito, si Lambert ang may kasalanan. Kung hindi raw niya dinala ang kanilang anak sa malayong lugar na yon, sana'y ligtas pa si Brenda. Kaya sa tuwing dinadalaw niya ang puntod ng kanyang asawa, ramdam niya ang bigat ng kalooban sa paninisi ng pamilya ng kanyang asawa kahit na siya mismo ay isa ring biktima. Sa loob ng 3 buwan, tahimik na nagbago si Lambert. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa bukid na para bang wala nang bukas. At sa gabi naman, tahimik niyang pinapanood ang bawat galaw ni Rocky. Napansin niya ang mga oras ng pakikipag-inuman nito, ang mga rutang tinatahak kapag pauwi at ang mga lugar na madalas nitong puntahan. Sa mga pagtatanong-tanong niya sa ibang kabataan, nalaman niya rin ang ilang mahalagang detalye. Noong bagong lipat pa lang sila ni Brenda, ipinagmamayabang ni Rocky sa kanyang barkada na balang araw
aangkinin niya ang magandang asawa ni Lambert at yun na nga ang nangyari. Isa pang ebidensya ang bagay na yon, ngunit ngayon napagtanto niyang walang silbi ang lumapit sa otoridad. Dahil ang batas ay may kinikilingan at doon binuo niya ang plano ng paniningil. Ang pagkuha ng hustisya gamit ang sarili niyang hakbang. Enero 21, 2014, malamig ang hangin sa baryo at ang langit ay natatakpan ng makapal na ulap. Sa kanto naman, tulad ng nakasanayan, nakikipag-inuman si Rocky Villamor kasama ang ilang kabarkada. Nagtatawanan at nagsisigawan at kantsawan ang pumuno sa gabi. Bandang 10:00, tumayo siya, bahagyang lasing at napag-alaman na uuwi na ito. Tinahak ni Rocky ang madilim na kalsada pauwi. Madilim ang daanan. May nangingilan-ngilang poste ng ilaw, ngunit malalayo ang pagitan. Sa isang sulok ng kalsada, sa pagitan ng mga puno, nakatayo ang isa pang lalaki. Tahimik, kanina pa na naroon at nagmamasid, hinihintay ang tamang oras. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naroon ang galit na matagal niyang pinigil. Nang dumaan si Rocky, mabilis ang naging pangyayari. Isang matigas na bagay ang humampas sa likuran nito, dahilan para bumagsak siya sa gilid ng kalsada. Nagpilit itong bumangon, ngunit muling bumulusok sa lupa nang tamaan muli. Sa loob ng ilang minuto, dinala si Rocky sa masukal na bahagi ng gubat, ilang metro lamang ang layo mula sa kalsada. Walang ilaw, walang tao, walang makakarinig. Doon, bumigay ang lahat ng galit at puot na ilang buwan niyang kinimkim. Sa bawat hampas, bawat sigaw, bawat desperadong pagpupumiglas ni Rocky, isinaboy ni Lambert ang lahat ng sakit at hinanakit. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang nanahimik ang paligid. Sa dilim na iwang mag-isa si Rocky, walang malay. 2 araw ang lumipas bago natagpuan ng mga batang naglalaro ang katawan ni Rocky. Nakilala lamang ito sa kanyang tattoo sa kaliwang braso. Halata ang puot ng salarin, lamog ang katawan nito at higit sa lahat, natagpuang nakahiwalay ang kanyang pagkalalaki at nasa loob ito ng kanyang bibig. Hindi malinaw kung sino ang salarin dahil walang naiwang bakas. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. May ilan ang nagulat, may ilan ang natakot, ngunit marami ang nanahimik. Para sa ilan, iyon ay nararapat lamang sa isang taong marami nang naperwisyo. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga pulis sa baryo. Itinaas ang antas ng investigasyon at sinimulan ang manhunt para sa salarin. Araw-araw, may mga tanod na umiikot, may mga checkpoints sa kalsada, at may mga tanong na paulit-ulit na ibinabato sa mga residente. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, nanatiling blanko ang kaso. Walang nakitang saksi. Walang malinaw na ebidensya. Tanging ang isang pangalan lang ang paulit-ulit na binabanggit sa mga bulungan. Si Lambert Villapando. Para sa karamihan, siya lang ang may dahilan para gawin yon. Ang lalaking halos mawalan ng katinuan dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Ang lalaking ilang buwan ding naglaho sa mata ng publiko na tila nilamon ng sariling hinanakit. Tinanong rin ang mga kamag-anak ni Lambert sa Tarlac, ngunit wala ni isa ang makapagsabi kung nasaan siya.
Ilang buwan ang lumipas at tuluyang humupa ang ingay ng imbestigasyon. Sa baryo naman, unti-unting natanggap ng mga tao ang katahimikan. Ang takot na dala ng pangalang Rocky Villamor ay napalitan ng kakaibang ginhawa. Para bang isang pasanin ang nawala. Sa mga sumunod na buwan, maraming teorya ang lumutang. May ilan na nagsasabing nakita si Lambert sa pier sa Batangas ilang araw matapos matagpuan ang katawan ni Rocky, sakay ng barko patungong Visayas. May nagsabi namang nakarating siya sa ibang bansa dahil nakapag-book ito ng ticket bago pa mag-release ng whole departure order ang mga pulis laban sa kanya. Sa bahay ni Brenda, nanatiling mabigat ang katahimikan. Sa una, galit at paninisi ang nararamdaman ng pamilya niya. Ngunit paglipas ng mga buwan, napalitan niyo ng isang mapait na pagtanggap. Unti-unti ring bumagsak ang impluwensya ng tiyuhin ni Rocky. At sa sumunod na halalan, tinalikuran siya ng mga botante. Mga taong sawang-sawa na sa kapangyarihan na ginagamit sa maling paraan. Samantala, ang maliit na barong-barong nina Lambert at Brenda ay nanatiling nakatiwangwang. Sa dingding nito, nakadikit pa rin ang isang lumang litrato nila, tila nagpapaalala ng isang pag-ibig na nagsimulang masaya, ngunit maagang natapos dahil sa kasakiman ng iba. Nanatiling buhay ang kwento ni Lambert Villapando, isang magiting na asawa na may totoong pagmamahal. Kung saan man siya naroon ngayon, marahil dala pa rin niya ang kirot. Ngunit kalakip din nito ang kapayapaan. Dahil kahit papaano, naibigay niya kay Brenda ang hustisyang una nang ipinagkait sa kanila ng batas.